Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. God, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa mga oras ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nadakilat sila samba sa Espiritu at sa katotohanan. Loobin mo nawa, O Diyos, na kami po inyong samahan. Muling iyan at yung pagpapagimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin nawa may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyong pinangina at nabibigatan, lubha inyong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang maitataas inyong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang bawat sandali at ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makakarinig at makakarinig nito, na siya maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang buhay. Amen. Di baling pumatak ang ulan at kahit papaano ay may pahayag ang mabuting balita. Amen. Anyways, dahil 23 talata ang ipabahagi, subalit kung habaan ko po ang pagbasa, baka abutan pa ako ng katulad nito, umaambon niya. Kaya tutunghayan na natin ang Ebanghelyo na ating pagsasalusaluhan. Hahanguin natin sa Ebanghelyo kay San Mateo, Kabanatang 13, simula unang talata hanggang 9. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. At dito po nakasaad sa wikang Ingles. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on the good soil, where it produces a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipupunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik,
ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kapatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa'y walang gaano ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ay tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. At maaari na pong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Parang hapon mo, brother. At pinagpalang hapon, gabi, umaga, tanghali ang bati ko sa inyo. Kayong mga nakatunghay sa digital platforms na ito, saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, tandaan po nating lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay ninyo. Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. At ang ulo ng mga makalangit na balita ay tatawagin natin God's Word brings to bountiful harvest. Ang salita ng Diyos at siyang nagdala sa masaganang ani. Amen? Amen. Napakaliwanag doon sa pinaka-sukdulang talata sa verse 8 at sa verse 22 o verse 23 ng Matthew chapter 13. May binhi namang inilalarawan ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay yaong mga nakikinig ng salita at ito'y lumago. Nagtubo sila. May tig 100, may tig 60, at may tig 30. Wala na ata akong Amen. kausap. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, sa totoo lang, ang dapat naka-assign dito ni Sister Virgie. Yun nga lang, noong Miyerkules, after ng aking talk sa Quirino Extension, na-receive ko yung chat mula sa kanya at ang sabi sa akin, makipagpalit muna. Kaya yung hayo ko dapat mamaya sa Bagong Ilog, binigay ko sa kanya. At yung hayo na dapat hayo niya ngayon, napunta sa akin. So huwag kayo magtaka kung bakit ganito, kung bakit ganon. Sapagkat niloob talaga ng Diyos na mag-switch ng outreaches. Amen. Kasi kanina, mga abandang tree, mayroon yata sinasagawang NPG sa Central Bicutan. Kaya, mapalad ko ang aking co-PDI ng B2B, Sister Virgie, sapagkat after ng kanyang NPG doon sa Central, tatakbuhin niya yung hayo na dapat hayo ko, which is Bagong Ilog. Kaya wala na akong magagawa, accept ko na. Kaya switch the outreach. Kaya wala na akong magagawa. Kaya
pagtsagaan nyo na lang ang pangaral ng mabuting balita mula sa mahusay na lingkod. Purihin natin ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse 8, may mga binhing nalaglag sa mabuting lupa, agad itong lumago at nagbunga. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 ang bawat butil. Ang may pandinig ay makinig. Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Amen! Kung nanonood si Sister Nancy Bernaldez, kung nanonood si Sister Nancy Bernaldez ng video na ito through my personal Facebook account, I hope na mapanood niya itong mensahe kapahayagan ng Panginoon. Kaya ako nag-live ngayon sa account para mamaya o later ma-re-edit ko ulit and then ma-post naman sa aking YouTube channel para sa gayon kahit ang nakalagay sa description, no copyright infringement intended. Kaya may isang beses naanuhan na naman ako ng copyright infringement. Akala kiniklaim ko yung mga hindi akin. Sa totoo lang, dinidisclaim ko yung mga hindi akin dahil yan ay for religious and entertainment purposes only. Lalo na kapag ang healing song ay either English, either Tagalog, ang mahalaga ay pinapahayag ang kadakilaan ng buhay banal at makapangyarihan. And our password for the day is the 3H of bountiful harvest. The first H of bountiful harvest stands for happiness, kagalakan. Gusto niyo ba ng kagalakan? Amen. Salamat sa ilang menong. Amen. Ang taong nakatanggap ng mabuting balita at isinagawa ay siyang nagkakaroon ay siyang nakibahagi sa kagalakan ng Panginoon. Saan ko po hinango? Matthew 25:21. Anong sabi doon sa pangtalinghaga? His master replied, "Well done, good and faithful servant." Well done, good and faithful servant. Ano pang kasunod? Sabi rin, "You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pamamahalain kita sa malaking bagay. Makihati ka sa aking kagalakan, sabi ng Panginoon. Makihati tayo sa kagalakan ng Panginoon. Katulad ng binhing na laglag sa matabang lupa,
lumago at nagkauhay. Ay kagaya ng 2 sa 3 pinagkatiwalaan ng kanilang master. Yung 2, pinagkatiwalaan at tumubo pa. Ganyan ang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng mabuting balita na galing sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ang iba naman, konting pagsubok lang, katulad na nakikita ko sa social media, binahalang yung bahagi ng SLEX, sukat tubikutan, nakakatakot tingnan. Ay gayon pa man, panatag ang loob, kagaya ng isang traffic enforcer, kahit binabaha, sige pa rin ang pag-aayos ng daloy ng trapiko sapagkat kasama niya ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Hindi natin ang buhay ng Panginoon. Kaya bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensahe kapahayagan ng Diyos, pagpalain ng Panginoon, sapagkat tayong lahat na mapalad, even kayong nanonood sa digital platforms, tinitiyak ko may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay mo. Amen. Now, we go to the next step. We go to the second age of bountiful harvest. The second age of bountiful harvest stands for harvest end time. Harvest time at the end time. Matthew chapter 9, verse 37 and 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Kailangan magkaroon ng harvest. That's the end time harvest. Sagana ang aanihin, subalit kakaunti ang aani. Amen. Amen. Hihilingin ko sa Panginoon at sasabihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanya aanihin. Amen. Kaya mahalaga ang tinatawag na NPG, Neighborhood Prayer Group. Kaya paulit-ulit na nga pong binabanggit. Para kahit every Friday, hindi lamang kayo nandito, mag-akit ako at magsama ng kahit sino mang kapitbahay na ibig maranasan ang dakilang pag-ibig ng buhay, banal
at makapangyarihan ng Diyos. Amen. At yung mga naririnig natin, yung sinasabing titindi daw ang El Nino phenomenon hanggang next year, nako po, bato-bato sa langit ang tatamaan ng isang kapahayagan ng Diyos. It's time to wake up. Amen. Wake up for the truth and nothing but the truth. Because Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Amen. Huwag tayong magtataka kung bakit iilan lang kayo. Yung iba na natutugtog dito, hindi natin alam bakit wala yung ating pianista. Mabuti na lang at mayroong gitarista Amen. na preacher din. Amen. Amen. Bakit kamo? Sapagkat ginamit ng Panginoon ng sino man, sapagkat sa Diyos ay wala imposible. Amen. Kaya't sagana ang aanihin, ngunit kakaunti. Hihilingin sa Panginoon na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anak. Upang sa gayon, sa anong sitwasyon, kahit sa lupalot ng tapat pa, kahit sa lupalot ng daigdig, the Lord continues to call out every people to come, join, and experience God's unstoppable miracles into your life. Amen! Amen! Amen. Kahit na bago mag-umpisa, may mga pusang nag-aaway, mayroong kasong ang kumakatahol, ang lalakas. Ang mahalaga ay para paglingkuran ang buhay, banal, at makapangyarihan ng Diyos. Amen! Kaya saan man tayo dalhin, ang ministeryong ito ipagpapatuloy na ikalat ang mensahe at kapahayagan ng buhay, banal, at makapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 And we go to the last letter H. The third and last H of bountiful harvest stands for hope, pag-asa. It's found in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Siya lamang po ang nakaalam ng mga panukala o planong inihahanda ng Panginoon para sa ikabubuti ng lahat Amen. at para dulutan ng pag-asa sa hinaharap. Amen.
Kaya mahalaga po na dalhin ang mabuting balita sa masaganang panig. Let us bring God's Word to a bountiful harvest. And just to make sure, and always be sure, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen. Alam niyo po, kanina bago tayo mag-umpisa, dumating itong kapatid na ito, nanawagan pa. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo lahat. Kala niyo, dyan ako natutuwa kay brother eh. Kahit hindi ko tinitingnan yung kanyang edad o kalagayan, ang tinitingnan ay kung gaano siya kasigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Kaya mahalaga po na patuloy tayong samahan, patuloy tayong gabayan, at patuloy tayong ingatan ng buhay, banal, at makapangyarihan Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi mahalaga kung anong mga estado ng buhay natin. Ang importante, yung sinabi ng Panginoon, He who has ears, let him hear. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, saan dapo tayo nandoon. Dito man sa Palingon Kipas, o saan lupalot ng daigdig na naabot ng tinig na galing sa Panginoon, ang importante, tayong lahat ay patuloy na manalig at manampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Tandaan po natin ang tatlong H ng bountiful blessed o bountiful harvest. First H stands for happiness. Second H stands for harvest time at the end time. And the third H stands for hope. Tandaan niyo po itong tatlong H na ito. Happiness, harvest time at the end times, and hope. At bilang pangwakas ng mensaheng ito, kung pinakinggan ninyo, tinanggap ninyo, inunawa ninyo, at isasagawa ang inyong narinig. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, sama-sama nating damhin ang kabutihang loob ng buhay, banal, at makapangyarihan. Amen. Tayo kung makakatuloyo, bilang simpleng panalangin, awitin natin ang kabutihan ng Diyos.
Lahat ay magtaas ng kamay. Maging kayo mga nanonood sa digital platforms. Raise up your hands. At damhin ang kabutihan ng Diyos. Paalam. Kay puti-puti mo, Panginoon. Diyos Ama makapangyarihan, salamat sa mensahe at sa pahayagan na iyong pahatid about God's Word brings to bountiful harvest. Aming tinatalima ang tatlong H ng bountiful harvest. Happiness, harvest time at the end times, and hope. Kung saan ito ang dapat may bahagi sa iba upang sa pamamagitan ng iyong salita ay patuloy na pagpalain, samahan, ingatan at gabayan. Pagpalain mo po ang kabuuan ng gawain ito dito sa Holy Grace Palingon Tipas. Pagpalain mo rin po ang coordinator, assistant coordinator, secretary treasurer, ministry heads, ang mga awit manunugtog at ang mga nagsusuporta sa dakong ito. Patuloy niyo rin pong pagpalain, sundan ang inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyat o pala. Amen. Kasama din pinapanalangin yung mga nakatunghay sa digital platform, sa Facebook,
sa YouTube ng Kapahayagan TV channel. Patuloy na rin pong pagpalain ang bawat isa. Sundan po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tingin na biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Pakitaas sa inyong mga daldalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at handog, at tayo po ay tumulong sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal namin Diyos, marito po at basbasan ang kanilang mga hawak, ang mga handbags, wallets, Biblia, panyo, tubig, gamis, asin, at iba pang mga bagay na nakataas ang kanilang mga kamay. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagmamahal. Maging ang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel ang mga kahilingan. Amin pong inaangkin na lahat ay answered prayers. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang busutakan, siksik, liglig at umaakaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at sigla na galing sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at kapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay naghaharin kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord God bless us all, now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka